Welcome to Siquijor Airport, Siquijor Carles, Iloilo. May sinakyan namin garot. Super cute na airstrip. Bukas daw natin na Ay, ganda ng weather. Hindi ganun kainit and then mahangin siya. Outfit check. Siquijor Airport. Ayan. Ito, airport yun na. Wala naman pa. Morning, sir. Ngayong aga. Aga. Wala, baka makalimutan. Ah, may bus nga. Ayan. Parang 15 to 20 minutes, di ba? Yengar. So from the airport going to Huni Hotel, mga around about 15 minutes. So nauna na ng mga dalawang grupo. Antay na lang ako rito, babalikan nila ako. And after nung breakfast, ganda pala ng ano garo, airport nila. Talagang direct siya, direct flight. Saka ano, hindi siya crowded. Bale palagar, kung nagtitipid kayo, turuan ko kayo ng life hack. From Manila, mag-book na lang siguro kayo ng flight going to Roa City, then Roa City bus papuntang Estancia around 2 hours, tapos from Estancia going here via boat mga siguro mga 1 hour. Then mas makakatipid kayo. Ano isa? Neo. Sabi ko sa ano? Suman. Ano yung function room nyo? Saan yung function room nyo? Sa likod lang po, sir. So wait dito? po natin yung concert. May ibibigay lang po sila. Okay. Kalmado lang. Yung bagong suka lang. Yung puti. Tapos yung maraming sili. Ito siya, di ba, sir? Tapos baka pag senior sila. Kasi nga ang daming kumakalis sila. Nakakatulang na daw. Magiging single duty na sila. Diba, solution lang. Hospitalist. So yun pala yung iniisip niya, sir. Tapos nung nakita niyo yung resolution naman,
Pag-isip-isip bumalik siya. niya. Tapos siguro, narealize wala siyang ginagawa. So, pa naman yung okay dun sa bata nila, di ba sir? Nagkaraoke, okay. Okay lang. Mas siguro realization din siya. Room touring! Let's go, Gar! Room touring na tayo, Gar. Open pre. Tap that card. Sa taas, pre. Pwede na ba kayo? Pwede na ba kayo? Let's go! Uy, ang bango. Amoy dami. Si Argar, oh. Okay dito Okay, dito, Gar. Dalawang kama. Bawal magtabi. Pwede po, isa pa dito. Good. I like this place. I like this place. Oh, Gar, ito yung view sa labas. Ayun yung Monto Pao, pre. Oh. Mas malakas ang... Kita rito. Yan yung... Yan. Ano ba yan? Oh, yun yun. Yan yung akitin natin. Oh, baba lang yun, pre. Ayop ka. Ayun, Gar. Ano pang hinihintay mo, Gar? Maglib ka na. Tara na. Tara na, Gar. Maglib ka na. Ano pang inaantay mo? Hindi ka mapopromote dyan sa katrabaho mo. Yun, Gar. 11:20, nandito na tayo sa room. Mapag-check-in na tayo. Mamayang 12, magla-lunch ulit tayo. Then after nun, balak namin pumunta mamaya ni paring Neil dun kina tita, mami. Kuha kami ng pusit. El Nido Resorts po. So, I know most of you po nakapunta na ng El Nido Resorts. Tama po ba? So, ito po yung parang counterpart din po ng El Nido Resorts and Leo Estate. So, Sicogan Estate naman po ito. Tourism Estate. So, basically, parang Leo din po siya. Kaya nga lang, yung Leo po, ito po yung first sustainable and integrated tourism development po ng Ayala. So, ito naman po yung Sicogan. Before Boracay, meron po tayong tinatawag na Sicogan. So, ito po yung destination of the rich and famous in 1970s and 80s. So, ito po yung itsura niya. Ito po actually yung makikita natin mamaya sa Lagoon Eco Trail. Pero hindi na po natin ma-expect na ganito po talaga yung itsura niya kasi remnants na lang po tsaka yung parang mga natitira na lang po ng mga infrastructure. Pero before po, ito po talaga yung beach club or Sicogan Beach Club na meron dito sa island. At nag-iisa lang po siya sa island during that time. Ngayon po, meron na po tayong different resorts. So, yun po yung Huni. Meron din po tayong mamaya na ibang pang resort. So, how to get here? So, yung Sicogan Island po nasa northern Iloilo. So, nandito po siya. Ito po is Rojas City. Nandito naman po yung Iloilo City. Andito po yung Boracay Island. So, from Boracay or from Calibo, 2 hours away po siya na ride. And, actually, Rojas City po. From Calibo naman, nasa 4 hours siguro or 5 hours yung travel papunta dito sa Sicogan Island. Okay. So next, meron naman po tayong direct flights. Yung sinakyan niyo po yung Air Swift. So direct flight to Sicogan po yun from Manila. And then other options is commercial flights. Sa pinakamalapit po actually is Rojas City. Nasa 1 hour to 2 hours na po yung land travel. While sa Iloilo City naman po, yung Iloilo Airport nasa around 2 hours to 3 hours na travel time. So from Iloilo or Rojas, pupunta po tayo ngayon sa Estancia or Carles. Tapos yung boat ride naman po is nasa 30 minutes to 45 minutes. So ngayon po hindi niyo po yung experience kasi direct flights na po kayo. Pero ito po yung land travel natin. Okay, so skip ko na lang po ito. So yun, meron po tayong longest in the island na 4 kilometers long na stretch. And then meron po tayong Mount Upao. Ito po yung majestic view niya here. Tapos ito po pala yung lagoon. Ito po yung makikita natin later on. However, ano lang po, wala na po ngayon tubig yung lagoon kasi nga po El Nino and dry season. So during rainy season, meron po tayong tubig dito. And
yun, marami din po kaming waterbirds dito na i-discuss ko later on. So anyways, ayun. Nagsusupport din po kami ng local development. For example, yung mga staff po namin mostly hired from here. So locally hired po sila. And then meron din po kaming landscapers and scouts yung nagma-maintain ng property. And then surrounded by fisher folk din po kami kasi nga po coastal community yung Sicoban Island. Ayun, skip na po natin. So meron po tayong jetty port. If galing po kayo sa Estancia or Carlas, dito po nagda-dock yung boats. Meron din po tayong airport. And yung power natin ngayon, genset operated po tayo, generator. Kasi wala pong power dito ngayon sa island. And then yung water po natin is galing from spring water mismo ng island. So sa lahat ng islands po sa Carles, yung Sicogan lang po may spring water. And then for telecommunication right now, Globe lang po yung may signal kami. Meron pa konti sa Smart, pero nandun po yata sa jetty port. Yun, may wifi naman po tayo, which is naka-access naman po yung lahat. And then meron po kaming ongoing waste management naman po sa island para i-make sure na hindi po natin nakakalat yung mga generated na basura natin sa marine waters. Ayun, ito po yung mga resorts natin. So meron tayong Balaycogon, nandun po siya sa Buaya, which is makikita niyo po during the Sicogan Island Tour. And yung Huni, nandito po tayo ngayon. And Hatch Hostel, ito po mag-open naman soon. Okay, so skip na po natin. Ito po yung Higatas Island Tour natin. So bukas may experience niyo po ito. Ito naman sa beach activities po in front of Balaycogon po ito na picture. However, pwede nyo naman po gawin yun dito sa Huni. And then Tumaki, nasa beachfront din po ito ng Balaycogon, which is makikita niyo po during your Sicogan Island Tour. Okay, so let's proceed na po sa sustainability naman. I hope wala po kayong questions sa how to get here. Yun, so mga for future po, baka may invite po kayo na families ulit na pumunta dito. Yun. For Sicogo sustainability naman po, very fast lang po para makapag Lagoon Eco Trail na tayong lahat. So, ito po sustainability matters from sea to summit naman. Ito po yung mga sustainability initiative namin. So, Sicogan Island, meron po kaming total area na 1,090 hectares. 810 of that is master planned island development. And then the rest, yung 280 hectares po is protected under the NIPAS law. So, national law na po siya. Kaya, ayun. During Mount Upaw hike, actually, mapapasok po natin yung protected area. So, ito po yung Mount Upaw view from the sea in front of Huni, Sicogan. So, pag nagkayak po kayo, ito po yung landscape na makikita nyo. And ito naman po yung Mount Upaw view from the lagoon nung may tubig pa po siya. So, balik na lang po kayo ulit pag rainy season na. Ito po, nag-conduct din kami ng biodiversity assessment last March 2023. Kaya po nabuo yung Lagoon Eco Trail natin. Kasi before, hindi pa po siya open. So, before namin po din-develop yung trail, nag-conduct muna kami ng biodiversity assessment to understand kung ano po yung meron doon sa Lagoon Eco Trail natin. Okay, skips. Sige. Ito po yung mga nakikita natin during rainy season or during migration season po actually dun sa lagoon. Dapat ngayon po, yung waterbirds natin nandun pa dapat hanggang April. Kaya nga lang po dahil sa El Nino, nag-dry up yung lagoon, hindi na po sila nakikita at the moment. So meron po tayong Philippine Scrub Fowl. Ito po, resident na po to sa Sicogan, pero maila po sila sa Taob. May mga lucky guest po na nakakita naman sa kanila. Sa Palawan, meron din naman po nito. And then Little Grip, ito po, hindi natin makikita na kasi nga po walang tubig sa lagoon. Pero, yun, sobrang ganda din po nila tingnan during migration season. Yung Philippine Duck, ito po yung inaalagaan talaga namin dito sa island together with the communities. Kasi, ito lang po yung only duck natin sa Pilipinas na taga-Pilipinas talaga. So, marami po ito sa other provinces. Pero parang normal na po siya tingnan ng mga tao. Pero special po talaga itong Philippine duck natin kasi ito lang nga po yung only duck ng Pilipinas. So endemic po siya and at the same time vulnerable na din po siya kasi yung population niya decreasing na. Ito normal na din po nakikita natin sa paligid. So meron po tayong Philippine Black Nape Oriole. So if makikita niyo po may mga color yellow na lumilipad, ito po siya. Yun, Coleto, nandito na din po siya ulit kasi for a few months na wala din po to. So within the Huni, Sicogan, nandito po siya, nandyan sa top. So nagsising po siya every morning, if ma-notice niyo po. Ayun, may Philippine Cocol din po tayo, nasa Lagoon Eco Trail po yan. And ito po, special din po sa amin, yung Visayan Warty Pig. So dito lang po siya actually nakikita sa Western Visayas.
Kasi yung sa other parts naman, sa Luzon and Mindanao, Philippine Warty Pig naman po siya. Ito is critically endangered na kasi by research, nasa 300 na lang po yung population nila. So within the Western Visayas. And dito sa Sicogon, hindi pa po namin alam kung ilan yung numbers nila. So room for research din po siya dito. And then we have the picture plant doon po sa Mount Tupao naman makikita. Ayun, ito po, nag-set up kami ng camera trap within sa parts dito, somewhere na hindi ko pwede sabihin. So ito, nakita na po namin yung Visayan Warty Pig finally. Last year, nag-start po kami ng October, ayun. So last year lang po namin na-confirm na meron talaga kasi mere stories lang siya from the locals and yung mga parang buto or skull, yun na lang po yung natitira. Pero ngayon po nakita na po talaga natin siya on camera. And then, sometimes nagpapakita naman po siya during the Lagoon Eco Trail. So meron pong one time na nag-Lagoon Eco Trail po kami, hinahabol po siya ng aso. So ito din po yung kailangan namin i-manage. Ayan. The critically endangered pig with a rockstar mohawk. Yan po yung mga features sa kanya. Ayun. Tapos ito po, meron po kaming at least 300 species of plants. Yung nakikita niyo po dyan sa beachfront is Banilan. Then meron naman po kaming marine protected areas around Sicogon Island. And we recently conducted dive surveys para at least malaman namin kung may potential ba for diving spot yung Sicogon. And meron naman po talaga. So soon, I hope this year po makapag-set up na kami ng diving spot. So yung mga divers po dito, pwede po tayong mag-dive sa pagbalik niya po. So ito, map na lang po ito ng marine protected areas. Ayan, ito po during the tide pooling, yun po yung nasa itinerary niyo din actually. Pero tingnan lang po natin if possible siya gawin. Kasi ito during low tide lang po siya ginagawa namin. So exposed po actually yung mga marine animals natin dito. So unlike sa other places na hindi po naglo-low tide, dito sobrang lapad po talaga ng low tide. So meron po tayong nudibranchs na sought after din po to ng mga divers. Pero during low tide, makikita na po siya agad. Okay, so ito lang po yung mga what we do. Usually we do climate talks and then climate action. Okay, we have also biodiversity management during mga stranding ng mga wildlife. So, yun. And of course, yung food natin po, yung food purchases natin dito is 100% locally sourced. So, kailangan po within Western Visayas lang po talaga siya. So, part po yun ng sustainability initiative namin. And then, 90% of the resource staff should be locally hired din. So, yung mga namimit niyo po ng mga staff namin, taga dito po talaga. Ayun, ito lang po, quickly, sustainability policy. Bawal po tayong kumuha ng sand, shells, coral, or other marine life po. So, may ordinance po kasi nito, yung Carlas. I know sa other places meron din po, strict din po, especially El Nido. And collection of wildlife is also prohibited. Single-use plastic, hindi po kami as much as possible nagpo-provide. No fish feeding, touching of corals. And ito po, reminder not to touch or chase any wild animals, especially during your lagoon nature walk. Pero wala naman po nagpapakita musik ng mga animals during the walk. Ayun, mga sensitive naman po sila. Ayun, pag may nakita po kayo ng mga cone shells, wag din po natin hawakan kasi delikado. Hindi naman po lahat ng cone shells actually may venom, pero para maging safe, wag na lang po talaga. Ayun, okay. Ito po yung sustainability team. So, meron po kaming sa El Nido. I know, baka na-meet nyo naman po sila. Tapos, ayun, nag-iisa lang po ako dito sa Sicogon. Anyways, thank you so much. So, para makapag-proceed na po tayo sa Lagoon Eco Trail. Diretso na lang po tayo sa front office. Lagoon Eco Trail starts here. Ano lang siya guys? 10 minutes away from the Puni. Gano'ng kalayo daw po? Kapag di maligaw, baliktarin na lang natin, damit natin. Dapat makakita tayo ng baboy ramo. Ay, swerte na po sir. Pag kami na tayo ng camera mo. Afraid sila sabihin ko ako. Babalik naman kayo, di ba? At saka gabi sila ata nag-hunt na ng mga kain nila. Yung nakita niyo po yung presentation ni Miss Nika, andun po yung may footage pa kami doon na Warty Pig. So, dito pa talaga yung actual na nakita yung footage. Pag umakyat ka ng upo, kita yan dito yung lagoon. Yes po, so 360 degrees view po yung makikita niyo. Kaso walang tubig. Yes po. Tabon nest. Tabon nest. Nest natin na nangingitlog. Yun ba yung yung kumakantang ibon?
Parang hindi po siya yun. Kaya sila dyan ngayon. Ngayon sir, kaya Sintonado. lumadaan kaya lumipat na naman yung sila. Actually, yun na po yung dapat yung lagun sa right Oo. po. Very, siya, wala talaga. Hanggang saan yung tubig yan? Kung may ano. Parang never pa ako nakapunta dun. So, pero malalim. Hindi, I mean, hanggang dyan lang yung tubig o abot hanggang dito. Dun lang po. Okay. Dun lang talaga. Na area. Ikot lang ba to? Paikot? Yes. Yung ano namin. Kung iikutin po talaga lahat, kung pupuntahan pati yung yan lang sa dating property, medyo matagal po siya kung iikutin talaga. Pero kaya naman po yung 30 minutes, kung dito lang kayo, itong way lang yung susunod natin. Lilipat na pala rito yung mga taga-Kansulaw, no? Yes. Tapos ibang association naman doon yung titira doon. Pero taga ano rin yung mga taga Sikogon doon. Yung magpapalit doon sa Kansulaw. Yes, parang ganun pa rin sir. Ba't ano? Ba't nalipat? Ba't ililipat sila? Parang realignment na siguro. Sure din po sa mga ibang arrangement. Sabagay, mas pabor naman sa inyo kasi mas matitinda-tinda kayo yan, di ba? Yes, pa saka mas malapit na Sa port. workplace also. Sa port din. Parang magiging center na lahat. So ito sir, ito na yung part. Yan yung ano. Anong month siya nagkakatubig? Starting na po ng May. May. Kasi yun yung mga ulan-ulan eh, no? Yes po. So nag-start siya ng February. Na unti-unti na siya ng February. May malaking falls ba rito? Falls? Wala po. Wala. Talagang nakulong lang yung tubig dyan. Galing sa taas. Sir, galing sa dagat. Ah, yung parang sinipsip ng ano, dagat. May mga isla rin dyan. May ano. Parang wala sir. Yung ducks lang talaga and then the birds yung nakikita natin supposedly doon sa may bird watching area natin. Right now. Doon yan po yung mga mangroves na din dito. Binuhusan nyo na to, no? Nung bato. Oo, para at least ano lang. Pang may marker. Ito, dito na mag-umpisa yung ikot pag pupalit doon sa ano natin. Pinasukan natin kanina. Ito pwede itong ano sir, yung exit nito is either nasa jetty port na, pwede itong mag-sunset doon. Ah, okay. Itong ano, wala to. Ito, din naman po sa kabila yung exit doon. So, different po yun. Yung magiging way niya. So, ito na po yung mga yan na sinabi. Ay, may tubig-tubig pa konti, ano? May putik-putik pa. Kailan ba siya natuyo? Actually, nung nag-start po ng February, last week ng February. So, nag-start na siya. Yun. Ito, mga ano na to, remnants ng dating resort. Ito siya, yung mga Ano bang nangyari dun sa previous resort? Bakit hindi siya nagpatuloy? actually, nag-boom naman siya, pero something na siguro sa ano na rin, management, I'm not sure. Na ganun. And then, Para may kurap. parang ganun. Eto, pag diretso mo yan. Ano po doon, yan na po yung chapel. Ah, Yan po yung way, papunta ng chapel na. nag-ooperate pa yung chapel na yun, hindi na. Hindi na rin po. Anong chapel doon? Chapel talaga ng Catholic. Ah, yan ba yung natira nung sa previous na na resort? Yes po. Ah, okay. So yung mga natira lahat, puro rock formations na lang. Bagyo na ano kami, lagi kami may bagyo dati. Ito po yung lumang swimming pool. Lumang swimming pool. Yung dati yung swimming pool. Oh, mukhang luma nga siya. Yung po pwede yung Ah, malalim din eh, no? Yes po.
Ito siguro nagkakatubig din to. Tubig pa po yan. Naipon na lang. May buhaya pala, no? Dati po yung dating hit dito. Yes. Kaibigan namin yung kapatid. Kaya ka naman sa akin. Bali kasi siya, ito po na kaya ng mga icon. Nung pandemic, sirado to, no? Yes, Sirado sir. kayo, no? Nag-start from May 2020 ulit. Weekdays lang kami nag-open. So, every Friday even check out na kami. Yun lang, pag weekday. Baka ano tayo, magkapamilya tayo. Sige, ay weekend lang kami nag-open. Kasi middle name ni Mama Morales, eh. Possible. Mga second or third cousin siguro tayo. Kami naman, ano talaga kami, taga Batad. Kasi dito yung ako taga-Batan. Oo. Doon ka kapuli. Walang ganun man sa island. Oo. Pascues. Operahan sabi. Dito ka lang gila. Sa kailan, Sarakal? Minulong ko ang motor niya. Ni Med to sa? Medyan, oo. Hindi ka na din na ano, stila sa Nipse. Nipsey man sir. Magani kaya ano, no, mga taga-Drema ang ginagawa nila. Most 80% ng staff namin kasi is local dito sa island. Tapos may kayo na university naman ng Nipsey po. Nipso na. Umuli na siya ka-dry, so pwede na siya locked. Basta yung ito nga. Hindi naman visible ang birds and then the ducks since wala water. Alapad man sa galit. No? Kung dito ka sa babaw pa, kung tulukon mo, gumay lang. Oo. Tapos kung may tubig siya as in green. Station. Hi, gar! Nangyari sa noo ko? Wala. Pogi pala. So, nakabalik namin ng resort. Kanina pa actually. Chillax na lang kami. Then after nun, magdi-dinner kami. So, look at the ambience with a majestic view of Mount Upao and then our hotel. Huni, Sicogon. Medyo may music kasi Gary, kaya ano, tayo lumapit dun Gar. Baka maano tayo, copyright. Gar! Ganda ng ano, buhangin. Pino siya Gar. Ayan Gar, oh. Sobrang pino. Kaya pala siya tinawag na huni. From Ilonggo term na huni, tunog. Tunog na mga ibon. Doon siya hinango yung pangalan. Antay lang tayo ng food. Food will be served at 7 o'clock. Yun lang Gar. Check natin yung dinner kung okay na guys. Ano na? 6:40. Ano to? Tinola ata to. Tinola. Rice. Hi sir, good evening. Good evening. Teka lang. Opo. Oh, isda. May isda. Yes. Ano to? Sinog ba? Oven roasted sir, Mediterranean style. Sinog ba? Broccoli. Tapos with broccoli stew. Tapos oyster rockefeller. Talaba. Pan-seared chicken mushroom gravy. Pasta. Tapos yung Spaghetti. pasta po natin. Kompleto na yan, no? Kompleto na. Babanata na lang. Ito yung ano namin, dinner area. Grabe yun Gar, oh. Unang bukas.
Red Horse. Red Horse Beer. Mustagar. Tapos na kami mag-dinner kanina. So, it's 10:30 in the evening. Day 1 unlock. Bukas kita-kita tayo para sa island hopping. 6 o'clock in the morning start ng ating breakfast. Let's go. Good night sa inyo, Gar. Salamat sa day 1. Gar, good night ka muna, Gar. Peace, good night. Shee.